Si Johnny ay isang matagumpay at charismatikang negosyante na kilala sa kanyang karisma at kagwapuhan. Gayunpaman, sa likod ng kanyang make-and-tab na panlabas, siya ay isang kilalang babaero na gumagamit ng mga pekeng pagkakakilanlan upang makipag-date sa mga kababaihan, madalas na mas bata sa kanya. Sa isang karaniwang araw, nakipagkita si Johnny sa kanyang mga kaibigan sa country club. Biro ni Fabian na ibinunyag ang pinakahuling kalokohan ni Johnny. Ipinahayag na gumamit si Johnny ng 3 magkaibang pagkakakilanlan sa loob lamang ng 1 linggo upang makipagkita sa mga babae. Tinawanan lang ito ni Johnny at nagbiro na baka pati asawa ni Fabia ay gustong makipag-date sa kanya. Pagkatapos, nakipag-lunch si Johnny sa kanyang malapit na kaibigang si Dario, na isa ring doktor niya. Pagod na si Dario sa walang katapusang paghahabol ni Johnny sa mga babae at iminungkahi na dapat na siyang mag-isip na mag-settle down, paalala na malapit na siyang mag-50. Bago pa man makasagot si Johnny, isang tawag ang nakapagpatigil sa kanilang usapan. Nang ipahayag ni Dario ang pag-asa na nakikipag-ayos si Johnny sa kanyang ina, malamig na ipinaalam ni Johnny na pumanaw na ang kanyang ina. Sa pagmamadali papunta sa libing ng kanyang ina, naligaw si Johnny at napasama sa isang Filipino funeral procession, humingi ng paumanhin ng awkward bago makarating sa tamang puntod. Ang kanyang kakambal ang nagbigay ng isang taos-pusong eulogy, ngunit si Johnny, hindi kayang magpakita ng tunay na emosyon, ay tumanggi na magsalita. Pagkatapos ng libing, ibinigay ng kapatid ni Johnny ang susi sa bahay ng kanilang yumaong ina. Habang naglalakad si Johnny sa walang laman na bahay, napapalibutan ng mga larawan ng pamilya, naramdaman niya ang isang bihirang sandali ng emosyon. Umupo siya sa lumang wheelchair ng kanyang ina at binuksan ang paborito nitong istasyon ng radyo, sumasayaw sa musika hanggang sa siya'y maistorbo ni Alessia, isang kaakit-akit na kapitbahay. Si Alessia, na dati nang nagtrabaho sa mga matatanda, ay inakalang may kapansanan si Johnny nang makita siya sa wheelchair at mabait na inalok ng tulong kung kinakailangan. Tulad ng dati, sinamantala ni Johnny ang pagkakataon at nagkunwaring may kapansanan upang mapalapit kay Alessia. Kinabukasan sa trabaho, ipinakita ni Johnny ang kanyang malupit na panig habang pinamumunuan ng isang tensyosong pulong kasama ang kanyang team. Ang kanyang sneaker company na High Speed ay ipinagmamalaki ang pagbebenta ng isang lifestyle kaysa sa sapatos lamang. Nang iminungkahi ng bagong intern na si Julia na mag-market sa mga atletang may kapansanan upang itaguyod ang inclusivity, mabilis itong tinanggihan ni Johnny, minamaliit pa ito at sinabing ang target market niya ay ang mga Instagram influencers at hindi ang mga taong hindi man lang makasira ng isang pares ng sapatos sa buong buhay nila. Bilang pagpapakita ng kapangyarihan, agad niyang pinaalis si Julia. Pagkatapos, bumalik si Johnny sa bahay ng kanyang yumaong ina. Ginamit niya ang kanyang pekeng kapansanan upang makonsensya si Alessia na sumama sa kanya para magkape. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Johnny na mas interesado si Alessia sa mga taong adventurous at hindi gustong mag-settle down. Napagtanto ni Johnny na ang kanyang pekeng persona bilang may kapansanan ay hindi nag-iiwan ng impresyon na inaasahan niya. Nang magpaalam na si Alessia, naging desperado si Johnny at ibinulgar ang katotohanan, siya ang may-ari ng High Speed, isang matagumpay na sneaker brand na may mga tindahan sa buong Europa. Agad na nagbago ang pakikitungo ni Alessia at inanyayahan si Johnny sa kanilang bahay sa probinsya para mag-lunch sa darating na linggo. Nang dumating ang araw, ipinarada ni Johnny ang kanyang kotse ng malayo sa bahay ni Alessia, maingat na hindi masyadong ipakita ang kanyang totoong sarili. Habang bumibigat ang ulan, nahirapan siyang i-wheel ang sarili papunta sa bahay, nakasuot ng raincoat, at pinapalabas ang kanyang pekeng kapansanan. Sa loob, nakilala niya ang pamilya ni Alessia, ang kanyang lola na naka-oxygen, ang kanyang mga magulang, at ang kanyang kapatid. Maya-maya, dumating si Kiara, ang kapatid ni Alessia, sakay ng kotse. Napansin agad ni Johnny ang kagandahan ni Kiara, ngunit nakita niya rin na naka-wheelchair ito. Nabuo ang mga piraso ng palaisipan, hindi siya inanyayahan ni Alessia para sa sarili, kundi upang ipakilala siya kay Kiara na may kapansanan. Pagkatapos ng tahimik na tanghalian, nag-usap sina Johnny at Kiara sa labas. Ikinwento ni Kiara ang kanyang pagmamahal sa sports at pagiging isang professional violinist. Hindi interesado si Johnny ngunit nagpakita pa rin ng kaunting pakikitungo. Pagbalik ni Johnny sa Roma, ikinwento niya ang kanyang araw sa mga kaibigan. Nang tanungin ng doktor niyang si Dario tungkol sa personalidad ni Kiara, agad na nagtuon ng iba kung maganda ba ito. Inamin ni Johnny na maganda si Kiara, pero sinabi niyang hindi siya interesado sa mga babaeng may kapansanan. Si Fabia, laging naghahanap ng hamon, ay hinamon si Johnny na makipagrelasyon kay Kiara. Sa isang kumpiyansang ngiti, tinanggap ni Johnny ang hamon. Samantala, dumalaw si Alessia sa bahay ng yumaong ina ni Johnny upang isauli ang kanyang raincoat.
Doon, nakilala niya ang kapatid ni Johnny na walang alam tungkol sa mga kasinungalingan ni Johnny tungkol sa kanyang kapansanan. Ibinahagi ni Alessia na si Johnny ay tumutulong sa mga charity sa Botswana at nagpaabot ng simpatiya para sa kanyang kalagayan. Nabigla ang kapatid ni Johnny ngunit nakisama na lamang, ngunit kalaunan ay hinarap si Johnny at pinagsabihan siyang itigil na ang kanyang pagpapanggap. Tinawanan lamang ni Johnny ang komento at nagbiro tungkol sa pagkapanot ng kanyang kapatid, iniiwasan ang usapan. Kinabukasan, nag-iwan si Johnny ng voicemail kay Kiara upang imbitahan siya para sa Sabado, ngunit laking gulat niya nang dumalaw si Kiara sa kanyang opisina kinabukasan. Napansin niyang wala siyang wheelchair sa trabaho kaya't awkward siyang naupo sa kanyang mesa. Sinabi ni Kiara na hindi siya makakapunta sa Sabado, ngunit inimbitahan siya sa kanyang tennis tournament para sa mga atletang may kapansanan. Desperado na makuha ang loob ni Kiara, gumawa si Johnny ng kwento tungkol sa suporta ng kanyang kumpanya sa disabled sports. Nang hapon ding iyon, pinanood ni Johnny si Kiara na naglalaro sa torneo. Lubos siyang humanga sa husay at determinasyon ni Kiara sa court. Matapos ang laban, inimbitahan siya ni Kiara na sumama sa tanghalian kasama ang kanyang mga kaibigang may kapansanan. Ngunit ang pagkain ay naging isang bangungot para kay Johnny dahil sa mga sunod-sunod na tanong tungkol sa kanyang pekeng kapansanan. Pakiramdam na natutulak sa sulok, naging sobrang hindi komportable si Johnny at nagkaroon ng matinding bangungot kinagabihan tungkol sa kanyang pagbubunyag. Lumipad si Johnny patungong Turin upang panoorin si Kiara na tumugtog kasama ang kanyang orchestra. Nag-rent siya ng electric wheelchair at umupo sa balcony ng teatro. Sa unang pagkakataon, nadama niyang naantig siya ng classical music, isang bagay na hindi niya inaasahan. Matapos ang concert, ginulat niya si Kiara, nagkukunwaring nasa Turin siya para sa negosyo at nagkataong dumaan lamang. Pumunta sila sa isang mamahaling restaurant para mag-dinner kung saan sinubukan ni Johnny na aminin ang kanyang kasinungalingan. Ngunit sa huling sandali, binago niya ang kwento at inamin na lumipad siya sa Turin para makita si Kiara. Halata ang awkwardness ni Johnny sa electric wheelchair habang nagda-dinner sila, paulit-ulit niyang binabangga ang mesa, nahihirapan panatilihin ang kanyang pagpapanggap. Pagkatapos ng hapunan, inimbitahan ni Kiara si Johnny sa kanyang hotel at naghalikan sila, ngunit huminto si Kiara bago pa sila mapalalim, na ikinadismaya ni Johnny. Pagbalik sa Roma, tinanong ni Johnny si Dario ng isang kakaibang tanong, kung ang mga paraplegic ay nakakaramdam ng pagnanais. Ipinaliwanag ni Dario na maaari, ngunit ang kasiyahan ay nakadepende sa lokasyon ng spinal injury. Pinayuhan niyang kalimutan na iyon at pinaalala kay Johnny na halos 50 na siya at hindi na isang binatilyo. Tinawanan lang ito ni Johnny at hindi sineryoso. Kinabukasan, inimbitahan ulit ni Johnny si Kiara na mag-dinner at positibo naman ang naging tugon nito. Makalipas ang ilang araw, nagbahagi ng taus-pusong usapan si Kiara at ang kanyang kapatid habang sila'y nagyoyosi. Pinag-uusapan kung gaano kahalaga sa kanya na nakikita siya ni Johnny bilang isang buong tao at hindi lang dahil sa kanyang kapansanan. Kinabukasan, bumisita si Kiara sa malaking bahay ni Johnny. Habang madali siyang nakakilos sa espasyo, hirap si Johnny sa kanyang wheelchair, na nababangga ang mga kasangkapan. Habang kumakain, tinanong ni Kiara si Johnny tungkol sa kanyang sinasabing paralisis. Nagsinungaling si Johnny at nagkwento tungkol sa aksidente sa pagsakay sa kabayo, katulad ng kay Christopher Reeves. Ngunit nang itama ni Kiara na si Reeves ay paralisado mula leeg pababa, naisip niyang baguhin ang kwento at sabihing nahulog siya mula sa isang pony. Aliw na aliw si Kiara, at ibinahagi naman niya ang kanyang sariling aksidente na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga binti, ngunit ligtas ang kanyang pasahero at ang kanyang violin. Upang pagaanin ang sitwasyon, binigyan ni Johnny si Kiara ng rubber noodle upang lumutang sa tubig habang tumataas ito sa kanilang paligid. Binabago ang kainan sa isang dining room na puno ng tubig. Habang nagiging romantiko ang eksena, naghalikan sila. Gayunpaman, nang bumaba na ang tubig at sinabi ni Kiara na hindi niya naramdaman ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, awkward na inamin ni Johnny na tanging sa kanyang noo lamang siya nakaramdam ng sa kanilang sandaling pagpapalakpakan. Nang makatulog si Kiara, palihim na kinuha na ng selfie ni Johnny na sila ay magkasama, handang ipagyabang ito sa kanyang mga kaibigan. Kinabukasan, ipinakita niya ang larawan sa kanyang mga kaibigan at nanalo sa pastahan kay Fabia. Kalaunan, aksidenteng nakabasag ng baso ang asawa ni Fabia at pabirong ikinumpara ang kanyang pagkapalpak sa isang taong may kapansanan. Na-offend si Johnny at pinalabas ito, hindi ipinaliwanag kung bakit. Lumipas ang mga araw na walang komunikasyon kina Johnny at Kiara. Unti-unting nagsimulang mag-isip si Johnny tungkol sa kanyang buhay at mga pananaw. Inutusan niya ang kanyang assistant na si Luciana na ibalik si Julia, ang intern na nagmungkahi ng pag-target sa mga paraplegic athletes para sa marketing. Habang tumatakbo isang umaga,
Tumawag si Johnny kay Kiara at humingi ng oras upang makipagkita, na may mahalagang ipagtatapat. Sa bahay ni Kiara, naghihintay siya habang tinatapos ni Kiara ang pagpraktis sa violin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mga litrato ni Kiara bago ang kanyang aksidente. Kinakabahan, halos umamin na si Johnny, ngunit nagbago ang kanyang isip nang purihin ni Kiara ang kanyang galing sa paggamit ng wheelchair. Nagtawanan sila at binalikan ni Kiara ang dating kasintahan na iniwan siya matapos ang kanyang aksidente. Ibinahagi ni Kiara na ang mga kasinungalingan at pandaraya ang mas malalim na samugat sa kanya kaysa sa aksidente. Ngayon, tunay na umiibig at takot na mawala si Kiara, napagpasyahan ni Johnny na itago ang kanyang sikreto. Niyaya ni Kiara na makilala ang kanyang mga kaibigan, kaya't pinilit ni Johnny sina Dario at Luciana na sumama sa kanila para mag-dinner. Hinimok ni Dario si Johnny na aminin ang totoo, nagbanta siyang ibubunyag ang kasinungalingan kung hindi ito gagawin ni Johnny. Habang kumakain, hinihikayat ni Dario si Johnny na umamin, ngunit nang mag-alinlangan si Johnny, sinubukan ni Dario na magsalita. Isang aksidente sa natapong sopas ang nagpahintulot kay Johnny na ilihis ang atensyon ng lahat at sinabing kailangan niyang magpunta sa banyo. Doon, iginiit ni Dario ang kanyang pag-amin, ngunit sila'y naantala ng isang empleyado ng restaurant. Patuloy na pinanatili ni Johnny ang kanyang pekeng kapansanan, muling tinatago ang katotohanan. Samantala, bumisita ang kapatid ni Johnny kay Alessia na may dalang mga bulaklak at inamin ang panloloko ni Johnny. Galit na galit, hinarap ni Alessia si Johnny, sinampal siya, at binigyan ng 2 araw na ultimatum para sabihin ang totoo kay Kiara. Pagkatapos nito, nagkaroon si Johnny ng taus-pusong pag-uusap sa kanyang ama na dati ring babero. Pinayuhan siya ng ama na aminin ang kanyang mga kasinungalingan at huwag ulitin ang kanyang mga pagkakamali. Naputol ang kanilang pag-uusap nang may mag-anunsyo tungkol sa isang biyahe patungong Lourdes, France, na kilala sa mga sinasabing Healing Waters. Na-inspire sa payo ng kanyang ama, nagpasya si Johnny na dalhin si Kiara sa Lourdes, binalak niyang magpanggap ng milagrosong paggaling upang mabawi ang kanyang tiwala. Samantala, binalaan ni Alessia si Kiara na maaaring hindi si Johnny ang tamang lalaki para sa kanya, ngunit naantala ang kanilang pag-uusap nang tumawag si Johnny upang imbitahan si Kiara sa Lourdes. Naguguluhan, tinanong ni Kiara ang kanyang kapatid kung bakit gusto ni Johnny pumunta roon. Hinala ni Alessia na baka naghahanap ito ng milagro. Sawang-sawa na sa mga kasinungalingan, inamin ni Kiara na napansin niya ang pekeng kapansanan ni Johnny dahil sa kanyang sariling karanasan sa paggamit ng wheelchair. Kahit alam ang katotohanan, hinayaan niya ang kasinungalingan dahil nasarapan siyang mahalin, kahit na ito'y batay sa maling akala. Sa dambana ng Notre Dame de Lourdes, dumating sina Johnny at Kiara at sinalubong ni Father Walter, isang Italianong pari. Nakita ni Father Walter ang panloloko ni Johnny at agad siyang dinala sa loob ng simbahan. Hindi na hinintay ang paliwanag ni Johnny at mariing binigyang babala siya na huwag tumayo sa publiko dahil maaaring makapanlinlang ito ng iba na maniwala sa mga pekeng milagro. Habang palabas si Johnny mula sa katedral, nagkukunwaring may kapansanan pa rin, nakita niya si Kiara na papalapit sa daraanan ng isang truck. Agad na kumilos si Johnny, tumayo at hinayla siya sa ligtas na lugar. Bagamat tila nabigla, nagkunwari si Kiara na naniniwala sa tila milagrosong paggaling ni Johnny. Sumakay siya ng bus at iniwan si Johnny, na umiiyak habang siya'y umaalis. Pagbalik sa Roma, unti-unting nasira ang buhay ni Johnny. Hinarap siya ni Fabia sa country club, alam na nito ang tungkol sa relasyon ng asawa niya at humingi ng mga paliwanag. Upang idagdag sa kaguluhan ni Johnny, nagbitiw si Luciana sa trabaho. Desperado at naghahanap ng aliw, bumisita si Johnny sa libingan ng kanyang ina sa kauna-unahang pagkakataon at ipinahayag ang kanyang tunay na pagmamahal at pagsisisi. Muli niyang tinanggap si Julia sa trabaho at inatas ang ilunsad ang bagong ad campaign na dati niyang iminungkahi, na nakatuon sa mga atletang may kapansanan. Determinado ng magbago, nagmamadaling pumunta si Johnny sa bahay ng mga magulang ni Kiara ngunit hinarap siya ng kanilang matandang lola. Sa isang taimtim na pakiusap, ipinaliwanag ni Johnny na hindi na tumutugon si Kiara sa kanyang mga tawag. Sinabi ng matanda na si Kiara ay masyadong matalino para malinlang ng mga lalaki tulad niya, at alam niya ang pakay ng mga katulad ni Johnny. Binalaan siya ng matanda na maging tapat o humarap sa mga kahihinatnan. Sa isang emosyonal na pagsabog, aksidenteng nabasag ni Johnny ang isang florera habang ipinahahayag ang kanyang pagmamahal at pangakong magbago. Nahabag ang matanda at inamin na si Kiara ay patungo sa Teatro Manzoni sa Spoleto, at ibinigay sa kanya ang ruta at oras ng biyahe. Naabutan ni Johnny ang bus sa tamang oras ngunit nakita si Kiara na matigas ang loob at tila malayo. Diretsahan siyang sinabi ni Kiara na ayaw niyang maawa sa kanya at hindi pinansin ang kanyang mga pakiusap, sabay utos sa bus driver na umalis.
Nasaktan ang puso, bumalik si Johnny sa Roma at tumakbo ng mabilis hanggang sa siya'y mawala ng malay sa sobrang pagod, puno ng pagkakasala. Sa kanyang pagkagulat, lumitaw si Kiara sa kanyang tabi na nakasakay sa kanyang wheelchair. Nang tanungin ni Johnny kung anong ginagawa niya sa Roma, pabirong ginaya ni Kiara ang dati niyang sagot at sinabing dumaan lamang siya at naghahanap ng mga running trails. Sa wakas, napagpasyahan nilang magpatuloy. Niyakap ni Kiara si Johnny at isinakay siya sa kanyang wheelchair, simbolo ng bagong simula. Nagtipon ng pamilya ni na Johnny, kasama ang kanyang kapatid na ngayon ay karelasyon na si Alessia, at ang pamilya ni Kiara upang ipagdiwang ang ika-50 kaarawan ni Johnny. Nagbahagi sila ng isang malambing na sandali habang nagsasayaw ng mabagal, na minamarkahan ang simula ng isang bagong yugto sa kanilang mga buhay.